sinungalingan man yan, pagtatago man yan, ilabas mo, kapatid. Kung gusto mong lumakad, nakasabay ko sa Yahweh, ilabas mo, kapatid. Ilabas mo sa Kanya. Hindi Kanya pagdadalahin na even a single gram ng mga bitbitin mo sa buhay unless ipagkaloob mo sa Kanya lahat. O yun po yung mabigat. Nevertheless, dinadala natin yan paglipas ng pagkampanan mo. Makikita mo yung bagahe mo na yan, bit-bit na ng anak mo na ako sa'yo. So wala pong nabago. Hindi tayo nabago. Bagkus, hinayaan natin, maipasa natin yung bigat ng dinadala natin sa anak natin. Sa kamahagi, isang diwa sa kasamaan. Hindi ko sa kapatid. Sasabi ni Yahweh, pag matuwid ka, tatayo ang mag-isa. Pag masama ka, marami kayong nagtatayuan. Hindi ko ba yun? Nakasunod sa kapitan eh. Diba? The best thing talaga, wala tayong pwede ibutan. Honest. Si Yahweh lang siya lang. Kasi kailangan tanggapin natin yun. Eh paano yun? Paano dahil? Hindi ko na alam. Kung maniniwala ka na nandiyan sa tabi si Yahweh, maniwala ka sa akin, may darating sa'yo. Bagay na inilalagak mo yung pagtitiwala mo sa pananampalatayang kinikilala mo. At the same time, yung bagay na paniniwalaan mo, bagay na pinagtitiwalaan mo, sinasagawa ng yung bagay na nakapaloob doon. Pwede rin titiwala ka, pero wala naman tayo sa gawa, sa malang pinigay. Kasi yung pananampalatayang walang anak na gawa ay wala ito karamit na pananampalataya. Pero sabi niya, at sa dako nito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipaso sa aking kapaginaan. Bakit daw? Kasi nga, dahil kawalan ng pananampalataya. Pero sa baba ng 17, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Nagtangi ng muli ng araw. Ibig sabihin, iba yung araw mo. Kung iba yung araw mo yung tinatangi, ano yung araw yung tinangi mo yun? Sinasabi, sa panahon natin, nagtangi ng isang araw ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, yung panahon nila yun, yung sa mga kapakingaan, narinig ninyo ang kanyang ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyo pagmatigasin ang inyong mga puso. So dahil pala sa katigasan ng puso na rin, kahit narinig na kanyang aral, hindi maglalang kasi nga yung puso naman na babalikan. Sige na yung puso ba? May balo na ba ito? So yung essence na binigyan ng buhay na meron sa puso hindi siya makakawala kasi nga tinatalo nun naman. At maminsan, bago pa yung gadget mo, dahil may lumabas na bago, yung gadget na yun, wala yung sa function ko bili tayo mo. Diba? Naglalabas sila ng bago na anything kasi nga, gusto nila magkaroon ka ng sense of luck. Yung parang kakulangan kasi nilabas sila, pahanapin mo ngayon yun. So dahil hinahanap nyo, nagsasurvey sila, ilalabas mo lang ito, this time meron na ito, meron na ito, meron itong bagay. Hindi ka makontento sa kung meron na. Aspeto ng apats. Lang sapat. Isa din yung tao dahil umangat yung technology, asam sila. So yung daw yung tao mahirap. Magkakasama-sama ka ng mga ibang bagay. Hindi yung wala lang. Bakit? Yung bang mga bulog, hindi ba sila masaya? Masaya sila kasi bakit? Kasi yan nila makakain daw sila. Okay na. Hindi naman sila nag-aasal sa saan makakain mo nila. Saan mabusog ako? Hindi naman eh. Ang goal nila, makapag-limos, ang tao binigyan ng hangganan. Figuratively, literally, lahat binigyan ko tayo ng hangganan. Kung napapagod tayo, kahit anong gawin mo, hindi mo mapapalutang yung bago dyan sa labas. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatalo na sobrang taas. Merong hangganan ko hanggang gano'ng kataas ka tatalon. Hanggang saan lahat merong hangganan. Pati edad mo hanggang ilang taong ka maaaring mabuhay, merong hangganan. Ang pinapakita ni Yahweh at sinasabi ni Moses, ang kailangan maramdaman natin yung takot na nararamdaman ng puso natin. Yung sinasabi na kailangan daw natin maramdaman ng takot upang huwag kayong magkasala.
sinasabi kong takot doon, yung salitang hira sa Hebrew. Yung sinasabi ko, yun yung sinasabi, gagawin mo lahat, huwag masalansang yung bagay na yun. So sa pamamagitan natin ng nakalaki ng Torah, yun yung nag-gain sa atin para hindi natin ma-miss yung mark. Hindi lahat ng bagay dapat laging masaya. Hindi lahat ng bagay dapat laging naayos ang ginawaan ng puso ng natin, sarili natin. Pero pagkakataon na sinusubok na lang tayo, pinapagtibay na tayo, pinapakita niya, pinapalabas niya, yung tunay na nararamdaman natin. So despite kung ganung pagkakataon, lalakad ka pa rin ba doon sa sinasabing masalimutan kadiliman na alam mo na doon naman siya, bakit hindi ka makausong, makakapakinig ng mga salita. Na minsan, alam naman na natin, narinig naman po natin, alam naman natin na ito yung mali, pero bakit pa rin natin siya minibigos? Ngayon, yun po yung nag-miss out sa atin. Kumikilos tayo na hindi natin naiintindihan. Magalaw tayo na hindi natin naunawaan yung bagay na ginagawa natin. Pumapasok tayo sa bagay na gusto natin pasukin na hindi natin alam kung ano yung pwede maging malaking resulta ng pagbuhat nun. Anayin natin yung part namin sa una. Hindi natin tinitibig yung pagbuhat kung ano yung magiging ambag ko sa'yo. Ano yung magiging ambag sa'yo ng mga tropa mo. Ano yung ambag sa'yo ng turo ng magulang. Hindi natin nakikita yung kaya maraming pagsasalaksa kasi pumapasok tayo sa sariling kaisipan. Dahil nga, kaya pumapasok po tayo sa sariling kaisipan, meron tayong bagay na hindi napapakain, nagugutom. Kaso, nagiging problema po yung sinasabi pagiging tamad. Ito nga po yung sabi sa 15, katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkatulog, at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Ibig sabihin, hindi pala, di ba pagka nagugutom tayo, nawawala sa focus, kumipikit, napapayuko, no? Nagugutom kasi iniisip mo yung pagkain lang, na doon pa lang nakatingin eh. Kasi iniisip mo kailangan kumain, nanghihina na ako. So ngayon, dahil doon sa ganung pakiramdam mo, gumagawa ka ng paraan mo para mapunan lahat ng bagay na nasa isip mo. Sabihin, regardless, kakulangan, sabihin, regardless, ano man yung nasa isip mo, kailangan magawa mo. Despite kung may ano man masalangsang mo. Sabihin, doon na pumapasok yung sariling kaisipan. Kahit ano nang mangyari, kailangan gawin ko to. Bahala na, kasi nagugutom na ako eh. Sabihin, may mga pagkakataon, pupunta ka sa bahay, wala pang luto, wala pang gagawa ka kahit ano, kung anong mga comment dyan, kainin mo na lang. Dahil gumagawa na sa rin mga maraan, kasi nga, hindi mo napapakain yung bagay na nasa'yo. Hindi mo sama. I-reflect natin anong pinapakita kung sino tayo. Ngayon, tayo muna, bago natin matanggap yung isang tao, makatanggap ng tanggap kita bilang ng kapatid. At ikaw ba tanggap mo kayo sa sarili? Tanggap mo ba na ganito ka? Kasi pag tanggap mo kung mga pagkakataon, sisikapin mo, magkakaroon pa siya sa sakripisyo na inaalis mo yun at hinihingi mo, binibigay mo sa kanya yun na kayo na po na kayo bahala sa mga bagay na hindi mo napaglabanan. Pero kung dito po ka nagsusumikap, pakaalis mo. Pinapakita mo sa kanya kung gusto mo umalis. Yung sinasabi ano yun, nandun pa lang po tayo sa change. Makalis pa tayo sa kalahating porsyento. Yung kalahating porsyento, siya yung magbibigay doon. Yung sinasabi, pagbabago, yung total change. Ay hindi tayo yung magsasabi kung kailan tayo magbabago. Si Yahweh yung nagbibigay. Si Yahweh yung nagbabasbas sa tao para magbago.
aside. So what you should do, you're sleeping already. You make a new one. You make a new bread. Huwag kayong magbabase kung sino yung nagsasalita. Magbabase tayo kung ano yung sinasabi, yung aral mismo. Kasi bawat speaker yan, mayroong mga highlights na mababanggit para siyang putol-putol na series. Kung tayo nga, kung nanonood tayo ng series, sabi nila, makapanood ng mga ilan, tinutuloy-tuloy natin kahit antok na, di ba, nagigising ka. Talaga yung attention mo, every detail, every signature na sinasabi, nakakabisado natin. Okay? So same as well, dito sa natin, sa pinapatungkulan natin ngayon, lalo yung ating Evangelyo na papasok dun sa Shavuot, pakinggan lang natin. Yung kasi yung kasi nag-i-start, no? Sino yung sinasabi salarin? Hahanapin mo kung sino ngayon yung salarin. Bakit may mga tanong na hindi may paliwanag? O baga bakit batang matitigas ang ulo? Bakit may mga batang ating sa cellphone? Na kahit anong gawin mo na, kung ayaw nilang bitawan, gagawa sila ng paraan para makalusot. Sisinungaling sila, tatakas sila. So may mga ganung bagay. Now, sa mga nangyayari, nag-question ba tayo once sa kakulangan? Hindi ka makakapasok ng total acceptance kung hindi mo i-welcome yung criticism sa iyo. So tanong ko sa lahat, diba? Yung sinasabing, halimbawa magagalit yung kapwa, o kaya may nakitang hindi maganda sa iyo, tatanggapin mo ba yun o hindi? Lalo kung galing sa kaaway, tatanggapin mo ba yun o hindi? Kasi tama yun, di pag-aaral tayo ng dugo eh. Yung pag-aaral ng pagtatanggap ng mga masasamang ugali. Which is good, di ba? Napasok mo na yung ganung part. Kasi itong sinubigan, yung sinasabing total acceptance, yan yung part ng pagtanggap mo na may kulang pa. Mabuti. O hindi nagbabalik ng mabuting bagay. Sipin mo, kung mamahalin mo ba yung kapwa mo, tingin mo ba, in the long run, hindi ba yan naaamo? Aamo yan, dahil lang, gaya ng sinasabi, hindi ko alam mga hanggang kailan. Pag kinabit mo na talaga yung pabuhang pagtanggap sa kayong unawa sa kapwa. Okay? So yun may pag-awit ng buong pagpapakumbaba. Ibig sabihin yung awit, yung panalangin, yung actions mo. Nakalakip yung pagpapakumbaba. Walang nagmamataas. Sabi nga nila, lahat aangat. Di ba? Walang manghihila pa ba? Lahat nawa. Okay? Tawba ni Yahweh sa tao sa pamamagitan ni Moises yung kanyang mga kautusan. So kaya natin siniselebra yun, kaya natin tinatawid yung Pentecost ngayong araw kasi kino-commemorate natin yung bagay na nangyari nung nakaraang panahon. Nung panahon po nila Moises. So meron kang bagay na bibilangin, tapos magbibilang ka ng 49 days, tapos pagdating ng ika-50th day, meron kang bagay na iaanod kay Yahweh. Meron kang bagay na ibibigay sa Kanya. So bakit kailangan magbilang, Kuya Gil? Bakit kailangan natin maunawaan yung significance ng taong kinocomer? So kailangan balikan natin yung storya sa Exodus, no? Nag-unleavened bread tayo, so nagtanggal ka ng masasamang levadura, di ba? Yung pagbibilang, kumbaga sa buhangin, kung nakialam mo yung buhangin na ginagawa, pinipino ka pa, pinupurify pa. Ibig sabihin, yung mga tira-tirang levadura na hindi mo nalinis nung itong araw ng unleavened bread, yun yung kailangan mong matanggal sa sarili mo. Kailangan mapino siya o kailangan totally mawala siya. Ibig sabihin, yung bagay na sinisikap mong ayusin sa sarili mo, yung ugali mo, yung way ng pananalita mo, dapat unti-unti umaayos yun, unti-unti meron kang bagay mo yung pinapalit dun sa 49 days. Kasi yung bagay na pinapalit mo, yung mga levadurang nakalusot na hindi matanggal yung unleavened bread, pag natanggal mo yun tapos napalitan mo ng bago, yun yung ipepresent mo kay Yahweh pagdating ng ika-50th day. Kaya binabasa yung storya ni Ruth sa Israel ito pag araw ng Pentecost, dahil nandun yung analogy na yung pagkakap niya dun sa pinaniniwalaan ni Naomi, yung pagkakap niya dun sa kautusan, sa bayan niya, sa pinaniniwalaan niya, ininakap niya dun, tinanggap niya yun.
So similar siya nung pagtanggap ng mga Israelita doon sa Torah. Galing sila sa pagkaalipin, eto sila gusto nilang magbagong buhay. Napalabas na sila ng Egypt eh. Sabi nga ni Tito ko kanina, madali lang daw yun. Ang mahirap, alisin mo yung Egypt sa puso mo. Paano mo aalisin yung Egypt sa puso mo kung wala kang bagay na ipapalit? Kasi kailangan magkaroon ng direction. Bakit mo kailangan bilangin yung 50 days na sinasabi bago kung makarating mo mismo siyang puro? Again, sabi ko kanina, yung timeline, pag-alis nila ng Exodus hanggang makarating sila sa Sinai, yun yung bilang ng araw. At the same time, yung pagbibilang mo ng Gomer o yung sinasabing counting of Gomer, yun yung bagay na nag-connect mula dun sa pagkaalis nila sa Egypt, physical slavery, yung literal na pagkaalipin, papunta naman dun sa sinasabing spiritual liberation o spiritual freedom. Ibig sabihin, yung 50 days na yun, yun yung kumukonekta na inialis sila sa pagkaalipin physical, tapos ito na, pagdating ng ika-50th day, magsisimula na yung journey mo para maialis naman kita sa spiritual na pagkaalipin naman. Sabihin, tapos na yun eh. Nakaraan na yun, yung close na yun, yung chapter ng buhay na yun. So wag mo nang buksan ulit. Kapag yung tindahan, nag-close na, pag nag-open uli yun, bumili ka ng naman, yari ka na naman. So tapos na, kaya nga Exodus kasi, nakalaya ka na, nakabukod ka na, punta ka na sa Y. Ano yung Y? Yun, punta ka na kay Yahweh. Yung tatanggapin mo na yung kaukusan niya. Ibig sabihin, magsimula ka ng lumakad ng matuwid, magsimula ka ng baguhin yung pananaw mo, yung pakikitungo mo sa kapwa mo, huwag mo nang balikin yung mga hindi magagandang bagay na ginagawa mo dati. Kasi may bagay ka na tinanggap eh. So dun papasok yung sinasabing panimula ng spiritual journey pagkatapos yung mabautismo ng Spirit o yung sinasabi nila nga. Ibig sabihin, papasok yung growth, papasok yung self-improvement sa sarili mo. Even para sa spiritual. So pagka sa literal, ay tayo lang buhay sa nasa buhay sa literal. Kung gawin sa way of life, para kung magkaroon ng harmonious relationship sa mga kapatid, sa magigitan, sa mga bayaw, sa mga pamangkin, sa mga anak. Ang taang papel ng isang pangalay, papagtanin lang sa inyo. Panay, regardless, babae o lalaki, bakit hindi sinusunod ng mga kapatid? No? Pakinig ka, ano to? Very unpopular opinion, change my mind. Punta tayo sa Biblia, no? Kaya Jacob sa kay Esau, okay. So, si Jacob sa si Esau, anong nangyari dun sa pagkapanganay ni Esau? Intentional na binenta niya o unintentional na binenta niya? Paano naging unintentional? Hindi niya alam na binenta niya yung pagkapanganay niya. Bakit? Kasi, nung babasbasan na siya ulit, bakit naghahanap pa siya ng pagkapanganay? Kung alam niya na binenta niya na. So, madaling sagot, kaya hindi ka sinusunod ng mga kapatid mo kasi binenta mo na yung pagkapanganay mo. Ang tanong, saan mo siya binenta? Kasi kung hindi mo binenta yung pagkapanganay mo, hawak mo siya. Susundin ka ng kapatid mo. Ating pag-aaral ng kapistahan ng Shavuot, ano yan eh, Harvest Festival yan. Yan yung last chance na makapag-alay ka. Ibig sabihin, yung mga panganay, ito yung last buzzer beater natin. Ang problema kasi pag binenta na natin siya, ang realidad po, hindi mo alam binenta mo na. Hindi mo alam wala na sa'yo, alam mo panganay ka pa. Saan natin siya binenta? Dito pa tayo, hindi totoo tayo. Kaya di ka sinusunod ng kapatid mo kasi hindi ka na panganay. Kasi kung panganay ka, susundin ka ng kapatid mo kahit anong sabihin. Sino yung may pera, may boses. Hindi dapat gano'n. Kasi binenta mo yung pagkapanganay mo. Sa lapit, naging factor yung proximity. Dahil wala ka dito, nasa malayong lugar ka, binenta mo yung pagkapanganay mo. Ang problema, dahil sumusubo na tayo, tapos na, diba? Tanda na eh.
choice niya yan, Kuya Amber. Di ba? Hindi nyo ba napapansin yun? Pag panganay ka, talagang one step ahead ka lagi. Bakit? Kasi may responsibility ka sa mga nasa ilalim mo. Pag nawala na yung magulang, kailangan ikaw yung tumayo. So pag nagkakaroon po ng problema sa pagitan ng magkakapatid, ang may responsibility, yung panganay. It will unfold. There will always be a blue sky waiting tomorrow, full of